Isang seryosong kaso na naganap sa Jiangsu City, Heilongjiang Province, China ang nakatawag pansin ng maraming tao dahil ang kriminal ay isang magandang babae na parang beauty queen gayunpaman. Ang kanyang ginawa ay ganap na mali sa kanyang hitsura, mayroon din siyang ibang pangalan, China no isa babaeng demonyo. Pinapanood mo ang kaso ng Madayam Hong Female Ghost sa channel ng Thrilling Story. Sa isang sentensya lang, nabuhay ang masamang babaeng ito ng 3 taon pa ng kanyang sentensya ng kamatayan. At gaya ng dati kung nag-iwan ng impresyon sa iyo ang kwentong ito. Huwag mag-atubiling mag-iwan ng like, sundan ang channel, at i-on ang notification bell para i-update ang mga pinaka-classic na kaso. Noong dekada 70, ang mga tao sa Giay Muktu ay namuhay ng napakasimple. Tapat at walang muwang. Gabi-gabi, nagiging mataong ang maliliit na kainan sa tabing daan dito. Mayo 5, 1995 si Dong Dakhan, isang pulis sa istasyon ng Giay Muktu, ay nakaupo sa Dongbak Restaurant kasama ang ilang mga kaibigan. Ngayon, inayos niya na makilala ang kanyang magandang kasintahan sa pamamagitan ng isang dating program. Sa takdang oras, isang magandang figura ang lumitaw sa pintuan. Tumayo si Dong Dakhan at tumingin din ang mga kaibigan niya. Medyo matangkad ang taong ito, maganda ang mukha, at madamdaming nakatingin sa kanya ang isang grupo ng mga lalaki sa bar. Ang kagandahang ito ay sinham tunga, kamakailan ay nagrehistro ng kanyang personal na impormasyon sa isang dating program. Nabanggit niya sa kanyang mga dokumento na ang kanyang dating asawa ay isang mayamang negosyante, ngunit ang kanyang biyenan ay medyo makaluma. Matapos ang ilang taong pagsasama, hindi na siya nagkaanak kaya pinalaya siya ng bahay. Hindi rin nagpapigil ang asawa. Umalis siya nang walang laman ang mga kamay at naghanap buhay para sa kanyang sarili sa kakaibang lungsod na ito. Si Dong Dakhan ay 32 taong gulang noong panahong iyon at may asawa na. Siya ay 1 metro 8 ang taas, mukhang mature at isang pulis. Noong dekada 70, ito ay isang napakamapagmataas na propesyon. Na-inlove si Dong Daikhan sa kagandahan ni Ham Tunga sa unang tingin. Hindi nagtagal, opisyal nang nagde-date ang dalawa. Pagkatapos ay lumipat si Ham Tunga mula sa maliit na silid upang lumipat sa parehong bahay ni Dong Daikhan. Sa katapusan ng Hunyo 1975, natuklasan ng mga tao ang maraming itim na bag na naglalaman ng mga bahagi ng katawan sa isang kanal sa tulay ng Tamha at sa labas ng lungsod. Matapos pagsama-samahin, matutukoy na ito ay isang maisapat na gulang na lalaki at ang pumatay ay lubhang brutal. Upang hindi matukoy ng pulisya ang pagkakakilanlan ng biktima, iniwan ng salarin ang ulo. Kinuwestiyon ng mga investigador ng pulisya kung ito ay isang kaso ng malawakang pagpatay o hindi. Sa pagbabalik ng mga rekord, noong Setyembre 1974, isang katulad na kaso ang naganap sa Giay Muktu. Iniulat ng mga residente na natuklasan nila ang maraming bahagi ng katawan sa damuhan sa tabi ng Songhua River. Natagpuan ng mga investigador ang maraming iba't ibang mga piraso at pinagsama ang mga ito at natakot nang matuklasan na sila ay isang lalaki, isang babae at isang bata. Tulad ng oras na ito, lahat ng bahagi ng katawan ay pinugutan ng ulo ng mamamatay tao. Sa kabila ng matinding pagsisikap, hindi pa rin mahanap ng pulisya ang kanilang mga ulo. Dahil sa kakulangan ng mahahalagang pahiwatig upang malutas ang kaso, pagkatapos ng 9 na buwan ang kaso ay nasa ilalim pa rin ng imbestigasyon. Habang hindi pa nareresolba ang kaso, nagpapatuloy ang mga bagong kaso. Ang mamamatay tao na may malupit na panlilinlang ay pumatay ng 4 na tao. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa isang masamang mamamatay tao na lumilitaw sa isang maliit na bayan, na naging sanhi ng pagkataranta sa buong lungsod. Sinubukan ng pulisya na hanapin siya, ngunit ang teknolohiya sa oras na iyon ay limitado. Ang DNA Sample Repository ay nasa yugto pa rin ng konstruksyon at napakakaunting organisasyon ang nakakakilala ng DNA. Tulad ng 9 na buwan na ang nakalipas, sa pagkakataong ito ang pagsisiyasat ay nahulog sa isang deadlock. Paano makikilala ang isang biktima mula sa ilang hindi nakikilalang bahagi ng katawan sa isang lungsod na may 3 milyong katao? Ang alam lang namin,
Ang biktima sa pagkakataong ito ay isang nasa hustong gulang na lalaki na tinatayang nasa 1 metro, 8 ang taas. Ang tanging kapaki-pakinabang na palatandaan ay ang malaking peklat sa kanyang kaliwang pulso. Nagpasya ang pulisya na maghanap ng mga tao sa programa ng balita upang maiwasang makatakas ang salarin. Ang nilalaman ay isang lalaki ang naaksidente sa sasakyan at ginagamot sa ospital. Ang taong ito ay humigit kumulang 1 metro, 8 ang taas, may malaking piklat sa kaliwang pulso at nangangailangan ng miyembro ng pamilya na pumirma para sa operasyon. Sana ang mga miyembro ng pamilya na nakakita ng impormasyong ito ay mabilis na makipag-ugnayan sa istasyon ng telebisyon. Sa sandaling ipalabas ang programa, isang matandang lalaki ang tumawag at sinabing ang kanyang anak na si Dongdakhan ay hindi bumisita sa kanya sa loob ng ilang araw. Tumawag siya sa bahay at opisina, ngunit walang sumasagot sa telepono at ang kanyang anak ay may napakalalim na peklat sa kaliwang pulso. Matapos makita ang notice na may hinahanap, agad siyang tumawag para magtanong. Agad na nagpadala ang pulisya ng isang tao sa bahay ni Dongdakhan upang suriin nang matuklasan nilang nakalock ang pinto. Tumatawag pero walang sumasagot. Nagpasya ang investigador na sirain ang pinto at pumasok sa bahay. Ang eksena sa loob ay natigilan at hindi makapagsalita. Ang gulo ng bahay, dugo ang tumalsik kung saan-saan. May mga piraso rin ng karne na nakakalat sa buong banyo at kusina. Ang mga resulta ng pagsusuri ay nagpakita na ang dugo sa pinangyarihan ay tumugma sa uri ng dugo ni Dongdakhan. Kaya malalaman na wala na si Dongdakhan sa mundong ito. Hindi na unawaan ng pangkat ng investigasyon kung bakit pinatay ang isang pulis sa kanyang sariling tahanan sa ganoong kalupit na paraan. Sinimula ng pulisya na imbestigahan ang mga panlipunang relasyon ni Dongdaking at natuklasan na namuhay siya ng simple at hindi gaanong nakikipag-usap. Kadalasan ay pumapasok lang siya sa trabaho at umuuwi o lumalabas para uminom at kumain kasama ang ilang malalapit na kaibigan. Sinabi ng mga kapitbahay na siya ay isang magiliw na tao at nanirahan dito sa loob ng maraming taon nang hindi nakipag-away sa sinuman. Kamakailan ay nakatira siya, kasama ang kanyang magandang kasintahan at tinawag siyang tiyunham ng lahat. Naalala rin ni Emma Dong na sinabi sa kanya ng kanyang anak ang tungkol sa kanyang bagong kasintahan na nagngangalang Hamtunga. Pero hindi pa niya nakilala ang babaeng ito, kaya wala siyang masyadong alam tungkol dito. Isa pang mahalagang clue ay nawala na rin ang savings book ng kanyang anak. Napag-alaman ng pulisya na hindi nagpakita ang kasintahang tinitirhan niya at hindi nagsumbong sa pagkawala ng kanyang nobyo. Kaya posibleng may kaugnayan siya sa kasong ito. Sa pamamagitan ng investigasyon, natuklasan ng pulisya na pawang peke ang personal na impormasyon tulad ng pangalan, address at numero ng telepono ng Russian actor na nakarehistro. Batay sa mga paglalarawan mula sa mga opisyal na nakilala si Hamtunga, ang mga kapitbahay at kaibigan ni Dongdakhan, ang pulis ay nag-sketch ng larawan ni Hamtunga at ipinost ito sa buong lansangan. Gayunpaman, ang pag-asa lamang sa isang larawan upang mahanap ang mga tao sa isang malaking lungsod ay napakahirap. Nang ma-deadlock ang kaso, tumawag ng pulis ang isang matandang babae mula sa kanayunan na pumunta sa lungsod upang bisitahin ang mga kamag-anak. Babae daw ang babaeng iyon sa village nila. Ang babaeng ito ay kilalang-kilala mula pagkabata. Napakaganda, maputi ang balat, matangkad, malaki ang mata, makapal ang kilay. Siya ay may isang kagandahang bihirang makita sa kanayunan na nagpapabighani at humahabol sa kanya ng mga kabataang lalaki sa nayon. Gayunpaman, may masamang impresyon si M. Vaslao sa babaeng ito. Maganda man siya ay walang pakialam, tuso, at mahilig magsinungaling kaya madalas siyang sampalin ng kanyang mga magulang. Ilang taon na ang nakalilipas, pagkatapos ng kanyang diborsyo, nakipagtalo siya sa kanyang mga magulang at walang nakakita sa kanya ng mahabang panahon. Ipinagpatuloy ng pulisya ang pagsisiyasat sa clue na ito, at sa wakas ay nilinaw ang background ni Hamtunga. Ang tunay niyang pangalan ay Madiem Hong, 28 taong gulang ngayong taon, mula sa distrito ng Hoksuyen. Si Madiem Hong ay tunay na kagandahan ng nayon. Dati, hindi ko alam kung ilang lalaki ang lumapit sa kanya. Pero lahat sila ay tinanggihan niya. Alam ng mga matchmaker na ang motto niya sa buhay ay ang magpakasal sa isang mayamang asawa. Sa edad na 20, maganda ang pananamit ni Madiem Hong.
Kinulot ang kanyang buhok at nagsuot ng matataas na takong, naging sikat na lokal na babae. Noong 1973, matapos hiwalayan ang kanyang dating asawa, iniwan ni Madiem Hong ang kanyang 2 anak sa kanyang asawa at pumunta sa lungsod upang manirahan mag-isa. Simula noon, bihira na siyang makita ng mga tao sa nayon. Nawala si Dong Dakhan kasama si Madiem Hong, kaya malamang na makakahanap siya ng paraan para makapag-withdraw ng pera sa kanyang account. Sa makatuwid, nagpadala ang pulisya ng lungsod ng mga gwardya sa ilang sangay ng bangko kung saan nagdeposito ng pera si Dong Daikhan. At gaya ng inaasahan pagkatapos ng 15 araw na pagtitiyaga, nahuli nila si Madiem Hong. Matapos ang sunod-sunod na interogasyon, sa wakas ay nilinaw ang katotohanan ng kaso. Eksakto ang kinatatakutan ng mga pulis. Ito ay tunay na kaso ng malawakang pagpatay. Ang ikinagulat ng mga investigador ng pulisya ay ang pagkakakilanlan ng mga biktima ay pawang mga manliligaw at benefactor ni Madiem Hong. Ginagawa niya ang lahat para lang sa pera. Ayon sa testimonya ni Madiem Hong, hindi nagtagal matapos ang pagsasama ng dalawa, paulit-ulit niyang binanggit ang mayamang background ng pamilya ng kanyang dating asawa upang siyasatin ang mga ari-arian ni Dong Dakhan. Sinabi ni Dong Dakhan kay Madiem Hong na balak niyang magpakasal at ipinakita sa kanya ang kanyang savings book na maihalagang $20,000. Noong dekada 70, ang $20,000 ay hindi isang maliit na halaga ng pera. Ang halaga ng pera na ito ay naging sanhi ng pagkawala ng tulog ni Madiem Hong. Sa wakas noong ika-2 ng Hunyo ay nagpasya siyang isagawa ang kanyang masamang plano. Noong araw na iyon, si Madiem Hong ay nagluto at bumili ng ilang bote ng beer na may layuning pasayahin si Dong Dakhan dahil siya ay nagsumikap. Hindi naghinala si Dong Dakhan, malayang kumain ng karne at uminom ng beer at di nagtagal ay bumagsak. Sa katunayan, nagdagdag si Madiem Hong ng malaking halaga ng mga pampatulog sa mga pagkaing ito. Sinabi niya sa pulisya na noong pinatay niya si Dong Dakhan, nag-alinlangan siya dahil maganda ang pakikitungo nito sa kanya. Ngunit alam niyang malapit nang mabubunyag ang kanyang sikreto. Bukod dito, isa siyang pulis kaya imposibleng matuklasan niya ang nakaraan niyang kriminal, lalo na ang malaking krimeng na idulot niya noong 1 taon. Mahigit 1 taon na ang nakalipas, matapos mabigo ang kanyang negosyo, umupa si Madiem Hong ng mga bahay saan man sa lungsod na ito at nakilala ang may-ari at ang kanyang asawang si Tu Ho-sil. Gumamit si Madiem Hong ng isang lumang trick na ipinakilala ang kanyang sarili bilang buong lan bago mula sa kanayunan. Sinabi niya na nagbukas sila ng kanyang asawa ng isang restoran sa lungsod. Ngunit nang magsimulang umunlad ang negosyo, nahulog ang kanyang asawa sa isang batang waitress sa restoran at pinalaya siya sa bahay. Walang ibang paraan, kailangan niyang maghanap buhay sa pamamagitan ng pagtitinda sa mga shopping mall. Nadama ni Tu Ho-ki at ng kanyang asawa na nakakaawa ang babaeng ito, kaya binawasan nila ang kanyang upa mula $30 hanggang $15. Madalas nila siyang inaalagaan at dinadalhan ng pagkain. Napagtanto ni Madiem Hong na ang mag-asawang ito ay hindi lamang mabait kundi napakadaling malinlang. Pagdating ng araw ng pagbabayad ng renta, naawa siya, pumunta sa Tu Ho-ki at sinabing, "Kuya, hindi pa nababayaran ng kumpanya ang sahod ngayong buwan. Pwede mo ba akong utangin ng ilang araw? Wala na akong pera pambili ng pagkain." Nang makita ito, agad siyang inaliw ni Tu Ho-ki. Sinabing hindi na kailangang magmadali, maaari siyang magbayad kapag mayroon siyang pera. Kumuha din siya ng $20 at ipinahiram ito kay Madiem Hong. Si Madiem Hong ay nagkunwaring hinawakan at paulit-ulit na nagpasalamat sa kanya. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon pa rin sa $300 ni Tu Ho-sil. Matapos ibigay ang pera, sinabi ni Tu Ho-sil na bibisita ang kanilang pamilya sa mga kamag-anak sa malayo at malamang naaabuti ng 1 linggo bago makabalik. Inaasahan niya na si Madiem Hong ay maaaring dumating at alagaan ang bahay sa mga araw na wala sila. Agad namang pumayag si Madiem Hong at sa isip niya ay iniisip ang tambak na pera para sa sapatos. Bago umalis, niyaya niya si Madiem Hong sa kanyang bahay upang sabay na kumain.
Si Madam Hong ay nagpanggap na mabait at lumabas upang bumili ng mas maraming pagkain at inumin para sa kanyang pamilya. Sa pagbabalik, nilagyan ng droga ni Madam Hong ang karne at serbesa. Hindi nagtagal, nakatulog ang buong pamilya. Inamin ni Madam Hong sa pulisya na hindi maganda kung magising sila at matuklasan na ninakaw ang pera. Kaya nagpasya siyang lutasin ang lahat ng sabay-sabay. Para hindi sila makilala ng mga pulis, inalis ni Madam Hong ang ulo ng 3 tao at binalot ng itim na plastic bag. Sa gabi, sumakay siya sa kanyang bisikleta at itinapon ang mga bahagi sa tiwangwang, malalayong lugar. Ayon sa mga resulta ng pagsusuri ng bote ng beer na naiwan sa bahay ni Dong Daikan, ipinakita na ang dami ng gamot na inihalo ni Madam Hong ay sapat lamang upang ang isang normal na nasa hustong gulang ay mahulog sa semi-conscious, semi-comatose na estado. Paano kaya madaling haharapin ng isang mahinang babae ang isang matipunong pulis nang walang nakakaalam? Bilang karagdagan, upang gawin ito, kailangan mong magkaroon ng isang napakalakas na kaisipan. Kaya, nag-alinlangan ang mga investigador kung may ibang sangkot sa kaso. Sa unang bersyon, malabong sumagot si Madam Hong na ang pagpaslang sa isang tao o 4 na tao ay sasailalim pa rin sa parusang kamatayan sa alinmang paraan. Kailangan niyang magbayad para sa 4 na buhay, kaya siya lang ang gumawa. Gayunpaman, sa panahon ng paglilitis sa apela, binago ni Madam Hong ang kanyang patotoo at ipinagtapat na mayroon talaga siyang kasabwat. Isang lalaking nagngangalang Buong ang pangunahing salarin ng kasong ito at siya lang ang kanyang alipores. Dahil hindi pa nahuhuli ang kriminal, ang kaso ay tumagal mula 1,975 hanggang 1,978. Dahil hindi makapagbigay ng impormasyon at panlipunang relasyon si Madam Hong ng lalaking may apelyidong Vuong, nag-alinlangan ang pulisya kung ang lalaking may apelyidong Vuong totoo bang umiiral ang haring ito o wala. Ang patotoong ito ay nakatulong kay Madam Hong na mabuhay ng isa pang 3 taon. Noong Disyembre 22, 1978, 3 taon pagkatapos ng kaso, si Madam Hong ay binitay. Gayunpaman, ang hitsura ng lalaking nagngangalang Buong na binanggit ni Madam Hong ay naging misteryoso sa kaso. Ano man ang mangyari, ang mga aksyon ni Madam Hong ay ganap na karapat-dapat sa pangalang female demon head. At ikaw, ano sa palagay mo ang walang awa na babaeng mamamatay tao na ito? Umiiral ba talaga ang lalaking iyon na nagngangalang Vuong? Mangyaring iwanan ang iyong mga komento sa ibaba sa seksyon ng mga komento upang pag-usapan ng magkasama. At bago umalis, huwag kalimutang i-like, sundan ang channel at i-on ang notification bell para ma-update ang mga pinaka nakakalokang kaso sa channel.